Akala niya simpleng sakit lang yon, pero hindi niya alam. Ito pala ay dahil sa isang demonyo na nagpapahirap sa kanya. So dito po sa Luke chapter 13, merong isang kwento ng isang babaeng Kuba. Sabi dito, may isang babae doon na 18 years na, biruin niyo po no, 18 years na siyang may sakit. Baka marami pong makarelate sa inyo dito. Matagal ka nang may sakit at yung sakit na yon, ito po yung sinasabi kong root cause. Hindi lang siya dahil sa simple siyang may sakit. Pero ito pala ay dahil sa masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya. So, merong espiritu ng sakit, kuba siya at hindi maidiretso ang katawan. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabing, "Babae, malaya ka na sa sakit mo." Nang ipatong ni Jesus ang kamay niya sa babae, agad itong nakatayo. So dumiretso bigla yung 18 years ng kuba na likod, bigla na lang nakatayo ng diretso at nagpuri siya sa Diyos. Mga nagmamanifest in the physical na circumstances natin. For example, may sakit, may problema, may ganito tayo negative attitude or thinking, kalimitan pa lang, nakikita lang natin yung nasa surface. Pero hindi natin alam, meron pa siyang deeper root. At yun yung gustong i-address ni Lord. Gustong i-heal, gusto tayo i-deliver ni Lord dun sa pinaka-root cause. Kasi kapag yung tinreat lang natin yung nasa taas, pinuto lang natin pero hindi natin binunot yung ugat, tutubo at tutubo lang ulit siya. That is why very important po yung deliverance na tinatawag natin because demons are real. Demon oppression is real. So napaka-amazing ng miracle. Nakita natin doon na kinonfront ni Jesus yung root cause ng sakit ng babae. So hindi lang siya basta sakit na kuba, ako pinanganak na akong ganito or minanak ko to sa mga magulang ko. There are times na ganun po yung sitwasyon, but there are also times na ang mga sakit, ang mga problema pala natin ay caused by demons tormenting us. So sabi doon, pinatong ni Lord yung kamay niya sa babae at sinabi niyang, "Babae, malaya ka na sa sakit mo." At nirebuke niya yung demon, pinalayas niya yung demonyo. And all of a sudden, nung na-deal yung demon, nung napalayas, biglang nawala yung sakit. So you see, there are consequences na nagkakasakit tayo physically, even mentally, nahihirapan tayo sa thoughts natin, anxiety, worry, fear, but there are times hindi yun yung root cause. So kahit uminom na tayo ng pills, nagpunta na tayo sometimes psychiatrist, or humingi na tayo ng help, doctors, hindi pa rin nasusolve, di ba? It could be that the root cause is a spiritual root cause. And si Jesus po, ang power na nanggagaling kay Jesus ay makapangyarihan para palayain tayo mula sa kapangyarihan o pang-aalipin ng mga demonyo sa atin. And alam niyo po, I have experienced this talagang in real life. Gusto ko po ngayong i-encourage, i-share sa inyo na kaya natin because we as Christians, pinagkalooban po tayo ni Lord ng power and authority to drive and cast out demons. So, kapag alam ng demonyo na ikaw, nasa sayo ang banal na espiritu, ang power ni Lord, at pinalayas siya, at inayawan mo siya sa buhay mo, wala siyang choice kundi umalis. Sabi po sa James chapter 4, submit to God, resist the devil, ayawan mo siya, at wala siyang choice kundi umalis. So, alam niyo po, may kwento na nangyari sa amin recently, and first-hand miracle po na nakita namin talaga, yung root cause ng sakit is demon oppression. So, meron kaming isang bina-Bible study doon sa area namin sa Marikina, sa isang slum area, sa isang squatters area doon, nagba-Bible study kami every Sunday. So, merong isang babae doon, after the service, nagtanong ako, sino po ang gustong magpa-pray? Sino po may mga sakit, may mga problema, we will pray for you. And then there was this one woman na lumapit at yung kanyang kamay ay nakabaliko at hindi niya madiretso. Sabi niya, Pastora, pwede po magpa-pray. Sobrang sakit po talaga ng aking kamay. So, syempre, we will exercise our power, diba? Kagaya po nung ginawa ni Jesus dito sa kwento sa Luke chapter 13, nilay hands niya yung babae. So, that's what I did. I laid my hands doon po sa babae na nagpapa-pray. Nilay hands ko yung kanyang part ng katawan niya na masakit at sinabi ko, be healed. I rebuke this sickness. So, sabi ko, sige, after namin mag-pray, be healed by the blood of Jesus. By His stripes, you are healed. We rebuke this sickness and pain in your arm. So, sabi ko, sige ate, i-test mo kung nanggagalaw mo na ba, kung naramdaman mo ba yung healing. Kasi ganun po, no, kapag nagpe-pray tayo sa mga may sakit, we always ask them, test it out. I-check mo kung may nag-improve ba, kung may gumaling ba, kung nawala ba yung sakit. So, pinapatest ko po sa kanya after prayer. After natin mag-declare ng healing, pinatest natin. So, lagi po natin gagawin yun na i-test mo, check mo kung masakit pa o hindi na. So, tinest niya, sabi niya parang masakit pa po, Pastora. So, sabi ko, sige Lord, pag-pray pa natin isa pa.
So nagpray kami ulit. Nilayans ko, nirebuke ko yung sakit, pinalayas natin yung sakit. And then sabi ko, test mo ulit ate kung nagagalaw mo, hindi pa rin niya magalaw. And then I asked the Lord, sabi ko, Lord, can you help me, give me the wisdom? May words of wisdom po and words of knowledge na nanggagaling kay Lord, no? So alam niyo po, Lord, show me the root cause. Ano yung root cause ng sakit ni ate? Because we want to see her healed and we know kaya mo siyang pagalingin. So kung hindi physical to, physical reason yung sakit niya, hindi simpleng sakit lang, hindi demonyo na sakit, di ba? Ano po yung nagkukos nun? And then alam niyo, suddenly, the Lord showed me sa kamay niya, and this is very important. At alam ko marami ang hindi mag-agree sa akin, but this is real. This is demonic oppression. Suddenly, nakita ko dun sa kamay ni ate na meron siyang suot-suot na charm bracelet, kulay green. And I'm not sure kung sa Chinese ba yon or sa mga kung ano mang siyang pampaswerte na kulay green na may charm. Tapos, the Lord said to me, that is the cause. That is the cause because she is trusting sa mga charms pampaswerte. And those bracelets, mga kapatid, I am telling you right now, they are demonic. They are not from God, hindi po yun biblical. At alam niyo po, sinasabi natin, pampapasok ng swerte yun. Pero sa totoo, may singil. At yun yung singil kay ate. Sinuot niya at siningil siya. Nagkaroon siya ng sakit. And so, sabi ko kay ate, ate, alam niyo po ba na yung bracelet na suot-suot niyo ay demonic? May power po yan, kaya po kayo nagkaroon niyang sakit sa kamay ninyo. May singil yan. Maaaring, oo, minsan may pumasok na pera, pero may singil yun lagi. Hindi po yun kalooban ni Lord na nagsusuot tayo ng mga pampaswerte, ng mga charms, because God is the only source. Sa kanya na, okay lang ba sa'yo, tanggalin natin sa kamay mo yung bracelet na yan, itapon mo na yan, hindi yan galing kay Lord, at nasasaktan ka lang dahil dyan, at nagkakaroon ka ng sakit dahil dyan. Willingly naman, tinanggap ni ate yung naniniwala. Sabi ko, naniniwala ka ba na si Jesus ay healer mo? At kaya kanyang pagalingin nang hindi tayo dumidepende dyan sa charm na yan. Sabi niya, opo, naniniwala ako kay Jesus na kaya akong pagalingin, Lord. Alam niyo mga kapatid, to cut a long story short, tinapon namin yung bracelet. Actually, pinutol ko, sabi ko nga, sunugin yon kasi baka may iba pang makapulot at maipasa pa, di ba, yung demonic oppression. Alam niyo mga kapatid, after niya itanggalin yung bracelet, we prayed again for the third time. Sabi ko, Lord, we trust in you. Naniniwala kami na kaya mo pagalingin si ate. So let your healing flow. Let your healing flow. And allow her arm to be healed, to be straightened. Alam niyo, miraculously mga kapatid, yung sobrang sakit niyang arm na nakabaluktot, suddenly na itaas at na idiretso niya. At alam niyo, gulat na gulat yung mukha ni ate. Sabi niya, Hallelujah! Naitataas ko rin kamay ko, Pastora! Thank you, Jesus! Pinagaling ako ni Lord! At nanggaling mismo sa bibig niya na hindi yung bracelet na yon yung nagpaswerte o si Lord ang nagpagaling sa kanya. At nung araw na yon, alam nyo, na-expose yung tunay na root cause ng sakit niya. At totoo po talaga yung kwento na yun sa Luke chapter 13, mga kapatid. So let us be wise, let us be discerning to ask the Lord, Lord, what is the root cause of this problem, of this sickness in my life? At kung meron kang authority and power, kung anak ka ng Panginoong Diyos, kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, meron kang authority and power para utusan yung mga demonyo na yan na umalis at lumaya sa buhay mo. At alam niyo po, malaking difference. Malaking difference. Mararamdaman mo instantly. There are some problems, even sicknesses, kagaya nung testimony na yon na instantly gumaling yung kamay. So I hope ma-encourage ko po kayo not to trust in demonic items, but to trust in God at alamin natin yung root cause ng ating mga problema. And I just pray to whoever is listening today, kung may sakit ka man that is caused by a demon oppression, I pray and I rebuke and I bind that spirit tormenting you right now. Receive the healing of God in Jesus' name. Amen.